moment is perfect. Let's take the ride. This is the time for you and me. Let's take the ride. These are the days of our lives. I hope. Magandang gabi dito sa Canada. 11:10 ng gabi. Flight ko ay 1 o'clock in the morning. Pero nandito ako parang 8:30 na. 8:30. Sobrang aga, no? Pero akala ko ako na yung pinakamaaga. Pero pagdating ko, ang dami nang nakapila sa Philippine Airlines sa mga Pinoy. Pare-pareho yung flight namin. As in, alauna, 1 o'clock ng madaling araw. Ewan ko bakit. Dahil sa akin, maaga ako dahil kailangan ko pang mag-take ng local flight kasi malayo yung Campbell River dito sa Vancouver City. So, almost 1 hour din yung binahe ko. At yun lang yung available na flight nila. Walang mas late. Kaya maaga ako. Parang umalis ako sa Campbell ay 5 o'clock. No? So, ang haba ng waiting time ko. Anyway, nandito tayo ngayon sa Vancouver Airport, YVR. I think dalawa yung airport nila rito. So, nandito tayo sa YVR main. Ang ating background ay ang anong tawag dyan? May mga coins dito. Wishing fountain. Wishing stream. Ewan ko, basta yan. Maraming coins dyan. Ayan, o. Yan. Tapos, mga shopping store sa likod. Bulgari. Kita nyo. May clip ako niyan. Naggumawa ako ng reels. Para meron kayong idea dito sa YVR Vancouver Airport. Yan. Anyways, ito na yung pinakahihintay ninyo, yung mga kaibigan ko na nagtatanong paano gawin DIY ang tourist visa dito sa Canada. Sorry, ang tagal ko bago nagawa kasi sobrang busy. Ayan. So, going back, DIY, no? Nag-DIY ako. Kasi ang mahal kung mag-hire ka ng agency, in which ang ginawa ko lang ay nag-research lang din ako sa YouTube ano yung mga ginawa nila, ano yung mga sinabit nila. So, lahat YouTube lang nanood ako yung mga tips ng mga gumawa ng DIY. And ngayon, syempre, tutulong din ako sa mga gustong mag-DIY din. Kasi malaki yung matitipid mo. Kasi $180 lang, Canadian dollars lang yung fee. Unlike kung agency, parang 10 times yata. Okay. Anyways, according to my research noon, dalawang portal pwede kang mag-submit ng application. Pero ginamit ko yung IRCC new portal. Pero mas madali siya, hindi mo kailangan mag-print. So, lahat online, lahat yung pagsagot mo. Pero mas mababa yung pag nagsabit ka ng document, parang 2 MB lang. So, kailangan. So, ang ginawa ko, ni-reduce ko talaga yung mga files ko. So, readable pa rin naman. So, kung hindi readable, hindi na-disapprove na ako. Ayan. So, IRCC portal is ilalagay ko yung link sa description box. Okay. Ano yung mga requirements? Actually, sa IRCC portal, parang 3 or 4 sections lang ang pwede mo ang sections na kung saan pwede ka mag-download ng documents. First, yung national ID. Second, yung passport. Ito, ilang buwan na kasi medyo ito na lang yung mga natatandaan ko. National ID, passport,
Um, yung pangatlong section parang yung sa finances. So, sa finances, I requested for 6 months placement. 6 months, latest 6 months ko mga sa bank. Tapos, uh, statement of account yun ha. So, di ba parang latest 6 months. Pero nag-asa ko ng panibago na parang yung placement para makikita kasi doon, i-certify ka ng bangko na kailan mo inopen yung account, tapos magkano yung average balance niya. Para gusto ko lang may pakita sa immigration na hindi ko kaka-open yung account, na ilang dekada na yung account na yon. So, yung average maintaining, kasi makikita yon doon. Kasi kasi nag-request ako before, statement of account lang. So, parang ipapakita lang nila yung latest 6 months. Pero yung something like placement, bank placement, sasabihin nila doon, makikita nila, isasabihin ng bank kung kailan ka nag-start. Yun. And, ano pa, yung mga, sinamantala ko na yon dahil sabi sa mga napanood ko, napakahalaga na ma-justify mo na capable ka mag-travel, lalo dito sa Canada. Ibinuhos ko na doon, like, nag-send ako ng some titles of some real estate titles, yung sasakyan ko, yung COR niya. So yun, basta kung ano yung para ma-prove nyo na may kakayanan kayo. And then, meron pang yung ika-first section ay other documents. Sinamantala ko rin yon na drinap ko doon lahat ng yung parang para hindi na ako tanungin na kasi kailangan ma-justify ko na babalik din ako sa Pilipinas. Ito pala ha, mahalaga, gumawa kayo ng cover letter. Napakahalaga niyan. Ilagay nyo na yung cover letter, ilagay nyo doon kung ano yung purpose of travel ninyo, saan kayo mag-i-stay, ano yung target nyo na pupunta, ilang days, or ilang weeks, or ilang months, ilagay nyo lahat doon. Kung may anak kayo, sabihin nyo. Basta ipakita nyo din doon na babalik kayo sa Pilipinas. Sabihin nyo doon na may work kayo, may business kayo, or may mga anak kayo dito, or may parents nyo may sakit, kayo nag-aalaga. So ilagay nyo na lahat doon. Basta yung sa tingin nyo ay wag nyo na silang lahat ng pwede nilang itanong, ilagay nyo na doon. So yun, nilagay ko lahat yon. Purpose of my travel, kailan ang target ko, ilang weeks ako pupunta doon, magkano ang target ko na magagastos or pocket money, nilagay ko doon. Mayroon palang tanong doon no sa IRCC portal na kung magkano yung dadalhin ng pera. Parang dineclare ko yata doon 8,000 Canadian dollar. Pero nung pumunta ako dito, wala akong dinalang Canadian dollar. Parang ang dala ko lang ay 50,000 pesos. Pero hindi pesos, nag-withdraw ako ng dollar. So, pero equivalent nun ay 50,000 pesos lang. So, at least, US dollar yung dala ko. Pero yun, kinabahan ako din dahil baka hanapan ako ng Canadian dollar sa immigration. Sawa ng Diyos, hindi naman. Actually, walang tinanong sa akin, dire-diretso lang sa lumabas ako sa immigration, wala silang tinanong sa akin. Ayan. Kasi kiosk lang yon, yung i-input mo lang lahat ng details mo doon and then exit ka na. So either exit ka or papuntahin ko sa right side. I think kung papuntahin sa right side, doon yung may interview, doon ka tatanungin, ganyan. Nangawit na ako.
Yan, ikot muna tayo. And then, ano pa ba? 11:30 na, malapit na kaming mag-check-in. 12 o'clock ang check-in, so kailangan ko nang matapusin to. So ano pa ba? I think nasabi ko naman lahat. Itutuloy ko na lang pag may nakalimutan ako. But mag-comment nyo yung mga tanong nyo sa baba and para masagot ko. Ano? Parang lumulutang na yung isip ko dahil kailangan ko nang mag-check-in. Okay guys, dyan muna. Mag-subscribe naman kayo and mag-like na rin. Free lang naman yon para mag-grow naman channel natin. Thank you. God bless you. See you. So ito na. Nandito na ako sa boarding gate. Kung layo pala sa original na kung nasaan ako kanina, D66. Ang layo pala. Grabe. Muntik na naman akong tumakbo. Ayan. Since nandito na ako, itutuloy ko yung vlog ko. Ayan, tingnan ko yung kodigo ko. Ito pala yung kulang sa financial capacity, proof of financial capacity. Nilagay ko yung business permit ko, yung DTI. Ayan. Sa other documents, nag-submit din pala ako ng NBI clearance ko and yung birth certificates ng anak ko. Yun. Sa other documents. Para makita nila na may dahilan akong bumalik. Dahil may dalawa akong anak. So, binigay ko yung birth certificates nila and para ma-prove ko na wala akong criminal record, nagbigay din ako ng latest na NBI clearance ko. Ayan. So, yun lang yung mga documents na sinend ko. Tapos, todo PDF, todo reduce ako ng size kasi nga para 2 MB lang yung kaya niyang i-accept. Okay, dokie. Kung may nakalimutan pa ako, tanungin nyo lang sa comment section. Okay, so ito na talaga, babay na kasi nagpapapila na sila. Until next time, like, subscribe, and share.